natin siya dapat papurihan because He created heaven and earth. He created us and everything in it. Kaya dapat po pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang dakilang pag-ibig, at sa kanyang dakilang layunin na tayo ay kanyang pabalikin bilang kanyang mga anak. Purihin po ang Diyos. Kung mapapansin niyo po, wala po si pastor dito kasi po naimbita po siya doon sa kabilang church kina Pastor Joshua. Siya po ang speaker doon ngayon. Anyway, sino po ba ang bagong dalo dito? Welcome po pala natin si Brother Joven. Kararating lang po niya. Galing Diego Garcia. Diego Garcia kung saan maraming imbakan ng mga gamit pandigma ng US. Ang dami po doon nang gagaling mga sa Diego Garcia. Refueling, bago sila padala sa ibang bansa, doon muna sila dadaan sa Diego Garcia. Napakalaking base po ng Amerika doon. Meron pa po bang ibang bagong dalo? Wala na po. Sige po, tayo po magpapatuloy na po sa panggawain ng pagsamba. Ito pa yung pakikinig ng kanyang mga salita, yung pag-aaral ng kanyang mga salita. At sa umaga pong ito ay pag-aaralan po natin yung pinatitigas na puso. Ano ba ibig sabihin ng pinatitigas na puso? Yung nasa freezer na puso po. Matigas lagi. At ito po ay pusong bakal, pusong bato. Sige po. Ang sabi dito, is it possible for Christians to be hardened towards God? Is it possible for believers to unbelieve after experience the grace of God in their lives? Is it possible for a person has been changed by God to change back to where he was before? And if this is so, is it because of God or because of the person himself that causes the hardening of his heart? Tagalogin ko po ba? Hindi ko, nag-no split po eh. Pasensya na po kasi yung mga pinadadala na mga preaching sa galing GF, hindi po tayo pwedeng mamili. Kung ano padala, yun na lang po ang pag-aaralan natin. Sabi po dito, pwede bang mangyari na ang mga Kristiyano ay magpatigas sa Panginoon? Posible ba na ang mga mananampalataya na o naniwala na, naka-experience na ng biyaya ng Diyos at mga pagpapala ay hindi maniwala sa Kanya? Nakaranas na po sila ng mga ng biyaya, ng pagpapala, pero hindi pa rin naniwala. At posible pa ba po na pagkatapos mabago ang kanilang buhay, ay bumalik sa kanilang dating gawi? At kung magkaganon nga po, ito ba ay dahil sa Diyos o dahil sa tao upang maging matigas ang kanyang puso? At pag-aaralan po natin kung paano ang isang tao o ang isang Kristiyano ay magmatigas sa Diyos. At basahin po natin ang Hebreo 12 hanggang 11. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 3, 2, 1. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Pagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo gayon ang tinig ng Diyos, kaya ang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto
At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya na ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. So ano po ang sinasabi dito? Kailan nga ba tumitigas ang puso ng ng Kristiyano sa Diyos? So ito naman po, ito sinasabi, kapag ginagawa na natin ang masama. Kapag ginagawa na natin ang masama, nagiging tumitigas po ang puso ng isang Kristiyano sa Diyos. Sabi nga po dito, we are hardened when we harbor an unbelieving heart towards God. Unbelief is a decision that we make. It is a response to the word and to the work of God in our lives. Everything that happens in life is for a purpose. We can respond to it with faith or with unbelief. There are two descriptions of unbelieving heart here. Dito po, may description po ang unbelieving heart dito, yung paglalarawan. Ang sabi po sa una, hardened, tumigas na puso. Sabi dito, when the word and the voice of God is heard but not heeded. Narinig nila ang tinig ng Diyos, pero hindi nila pinakinggan. Sabi nga po dito sa Hebreo 3:13, tapos 15, sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. At sa 15, ito nga sinasabi sa kasulatan, kapag narinig na ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo maghimagsik sa Diyos. May pananagutan po tayo sa isa't isa. Ang sabi po dito ay, magtulungan kayo araw-araw upang walang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Kaya nga po mahalaga ang pagiging miyembro ng church. Yun ang halaga ng regular na pagdalo sa church para matulungan natin ang bawat isa. Yung to grow in love and good works. Para ma-encourage natin ang bawat isa na magpatuloy hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaya rin po may church discipline para sawayin natin ang mga kapatid na hindi natin nakikita sa buhay nila si Kristo. Na si Kristo ay wala sa kanila. Dahil bakit po? Dahil pinababayaan nila ang hindi pagdalo sa church, dahil namumuhay sila sa kasalanan, at ayaw magbalik loob sa Diyos. Kaya nga po tinatawagan natin silang magsisi at muling kumapit kay Kristo. Muling bumalik kay Kristo. At ito rin po ang panawagan sa ating lahat. Manatili po tayo nakakapit kay Kristo. Huwag pong bibitaw hanggang wakas. Dahil sa Panginoong Hesus lang po lang natin matatagpuan ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ito po ay nakalaan lamang sa sinumang nakakapit kay Kristo hanggang wakas. Sabi nga po, at sabi din dito sa verse 15, ito nga ang sinasabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ito rin po ay nagbababala sa atin laban sa pagtigas ng ating puso. Ang pagtukoy sa paghihimagsik ay ito po ay tumutukoy sa pagsuway at paghihimagsik ng mga Israelita laban sa Diyos noong panahon nila sa ilang. Sa kabila ng nasaksihan nila ang mga himalang ginawa ng Diyos, pagliligtas sa kanila mula sa Ehipto, pagbibigay sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng mana, at ay paulit-ulit po nilang pinatigas ang kanilang mga puso. Hindi sila sumunod sa Diyos.
Ito rin po ay nagsisilbing paalaala sa atin bilang mga mananampalataya. Pinapaalala sa atin na suriin natin ang kalagayan ng ating mga puso at mag-ingat po tayo laban sa pagiging matigas ang ulo o lumalaban sa tinig ng Diyos. Naririnig na natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa Biblia. Pero hindi po natin ito pinakikinggan. Hindi po natin ito sinusunod. Kaya kapag narinig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, tayo po ay dapat tumugon ng may bukas na puso at sumunod po tayo. Dapat ay malaya nating pinapapasok sa ating puso ang kanyang mga salita at sundin ito upang makapamuhay tayo ng banal. Hindi lang sapat po na marinig natin ang tinig ng Diyos. Hindi lang po sapat yung pagbabasa natin ng Biblia. Dapat po ay tumutugon tayo sa pananampalataya at pagsunod. Dahil ang tunay na pananampalataya ay pinakikita sa pamamagitan ng ating kahandaang tumugon ng may pagtitiwala at pagsunod na nagpapahintulot sa kanyang salita, na humbugin ang ating mga iniisip, ang ating mga ginagawa, ang ating mga motibo, at ang ating mga desisyon. Kaya nga po ang mga naghimagsik na mga Israelita ay pinatay sa ilang. Mga 3,000 siguro yung mga namatay doon. Pinatay po sila dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. So ano po yung pangalawa? Ano ba ang description ng unbelieving heart? Ang sabi po dito, inconsistent. Ibig sabihin, hindi nagpapatuloy. When we do not hold fast to our faith until the end. Sabi nga po sa Hebreo 3:14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Kaya nga po bilang mga mananampalataya, tayo po ay kabahagi na ni Kristo. At hindi lamang basta-basta na tumanggap tayo ng kanyang biyaya, kundi aktibo na po tayong kalahok. Aktibo na tayong kalahok sa kanyang gawain at ministeryo. Panghawakan po natin ng matatag ang ating pananampalataya hanggang wakas. Ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng pagtsatsaga at pagtitiis. Ano man ang kalagayan ng ating buhay, ano man ang sitwasyon ng ating buhay. Partikular po sa pagharap natin sa mga pagsubok at kasakitan. Sinabi din po ito ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad nung panahon niya. Ang sabi po sa Matthew 24, verse 13, ang mananatiling matatag hanggang wakas ay maliligtas. Dapat nakatuon tayo sa ating ugnayan at relasyon sa Panginoong Jesus at huwag mawalan upang hinaan ng loob kapag tayo ay nahihirapan. Kasama po natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at biyaya na kailangan para tayo ay makapagtiis. Ang mga Kristiyano ay tinawag na magtiwala sa kanyang mga pangako at magpatuloy dahil ang buhay na walang hanggang ay naghihintay sa mga nananatiling tapat lamang po. Kaya po bilang mananampalataya ay kailangan maging consistent tayo sa ating pananampalataya. Yung nagpapatuloy, hindi pa bago-bago hanggang wakas. Maging matatag po tayo sa ating pananampalataya nang walang pag-aalinlangan, walang pagsuko hanggang wakas, hanggang sa katapusan ng ating buhay. Ito po yung ilustrasyon doon sa mga Israelita nung nasa ilang po sila. Sabi dito, sino ang naghimagsik? Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanina nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niyang nang sabihing hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod?
Maliwanag kung ganon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang tinutukoy po dito ay ang mga Israelita na inilabas ni Moises mula sa pagkakailipin sa Ehipto, na sa kabila ng narinig nila ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ay naghimagsik pa rin po sila. Nakita nila ang mga ginawang himala ng Diyos. Nakita nila ang mga salot na pinadala sa Ehipto. Nakita nila ang pagkakahati ng pulang dagat, Red Sea, at sila'y tumawid doon. Nakita nga nila yung provisions ng Lord, pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mana bilang kanilang pagkain. Ngunit ano po ang ginawa nila? Ngunit sa kabila noon sila po ay sumuway. Nangyari din po ito nung panahon ng Panginoong Hesus. Di ba nagpagaling ang Panginoong Hesus, nagpalayas ng mga demonyo, binuhay ang mga patay. Pero sa kabila nito ay marami pa rin pong hindi naniwala sa Kanya. Kaya nga po sa buhay pananampalataya, kung tayo ay magtatanong, mag-aalinlangan at maghihimagsik laban sa Diyos, tayo po ay nasa panganib na mawala ang ating mga gantimpala na dumarating lamang sa pamamagitan ng tapat na pagsunod. Kapag tayo ay nagkasala, kailangan nating makita ang kahulugan ng ating pagsuway. Kailangan nating makita na may problema sa ating mga puso. Ang kasalanan po kasi, ang kasalanan po kasi, ang bunga at ang kawalan ng pananampalataya, ang ugat nito. Kaya kapag tayo ay nabigo sa pagsunod, kapag tayo ay nagkasala, kapag tayo ay huminto at isaalang-alang kung ano ang tungkol sa Diyos na hindi natin pinaniniwalaan. Ang paniniwala sa Diyos ang dahilan kung bakit hindi nakapasok sa lupang ipinangako ang mga Israelita. Bagamat sila ay inalis sa pagkakaalipin at naranasan nila ang himala ng Diyos at pagpapala, ay hindi po sila nakapasok sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Bakit po? Dahil hindi sila naniwala. Wala silang pananampalataya. Nawala sa kanila ang pangako ng Diyos dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Ayan po, may nakalagay pang heart jam. Do not harden your hearts in disobedience to God and in His Word. Huwag po natin patikasin ang ating mga puso sa pagsuway sa Diyos at sa Kanyang salita. At sa Kanyang salita. Amen po? Pangalawa po, kailan ba tumitigas ang puso ng Kristiyano? Sabi po dito, kapag inaayawan nating lumago sa pananampalataya. Sabi po dito sa Hebreo 5:11-14, marami pa kami masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kalaman sa salita ng katwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti, masama. Kaya nga po ang sabi dito, we are hardened when we remain as we have babies. Yung nananalitili tayong sanggol sa pananampalataya, instead of moving on and moving up in the faith. This is what happened to the Hebrew Christians who were the first generation of converts to the gospel. The apostle was shocked to find that they had not grown in the faith, despite the many years since they found their salvation in Christ. So, paano po nga po tayo lumalago sa ating pananampalataya? May growth factors po ito.
Una, right food, tamang pagkain. Sabi nga po dito sa 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Paano masasabing immature sila? Sabi po sa verse 11, marami pa kami masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Ang problema po ay hindi dahil hindi magaling ang tagapagturo o kaya ay dahil mahirap lang ang subject o yung paksang pinag-aaralan. Pero pwede na pong mangyari yon. Ibig sabihin ng napakabagal ninyong umunawa, literally po, ay mapurol sa pakikinig. Ibig sabihin, nakikinig nga sila, pero hindi iniintindi. Hindi pinaniniwalaan, at ito'y hindi bumabago sa kanilang buhay. Sila po ay nananatiling espiritual na wala pa sa gulang. Kaya nga po tinatawag na mga baby pa sa pananampalataya. Kung bago lang silang Kristiyano, ay maiintindihan natin sila dahil hindi naman po ganun kadali maging mature, di po ba? Matagal po. Maturity is a process. Unti-unti po, araw-araw. Hindi po ito biglaan. Kaya nga po, ang sabi sa verse 12, ay dapat na tagapagturo na sila. Sila yung matagal ng Kristiyano pero hindi pa rin lumalago. Kaya nga po sinasabi dito, dapat nagtuturo na po sila eh. Nais naman talaga ng Panginoon Jesus na ang isang tagasunod, ay yung tagasunod niya ay magiging tagapagturo din. Kaya nga po tinuruan niya yung mga apostol niya. Para pag alis niya, sila na rin po ang magtuturo sa iba. Kaya nga po yan ang layunin natin. Kaya nga, di ba may tayo, School of Workers. Ano po ginagawa sa School of Workers? Di ba tinuturuan po tayo? Dinidisciple tayo? Bakit po? Dapat po kasi magtuturo din po tayo sa iba. Hindi man tayo maging preacher, hindi man tayo maging Bible study leader o children's school teacher, pero lahat po dapat ay magturo sa iba. Paano? Paano natin gagawin ito? Yung magdidisipulo tayo sa ating mga kapatid, sa mga anak, sa kapitbahay, di po ba? Mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho. Sa madaling salita, yung magsishare tayo ng Word of God. Pagtuturo na rin po ito eh. Magsishare po tayo sa mga unbelievers. Yan nga po ang Great Commission na iniatas sa atin ng Panginoong Jesus. Nag-aaral po tayo hindi para sa buong buhay natin, ay nag-aaral lang tayo. Magtuturo rin po tayo sa iba. Sa salita natin at sa ating mabubuting halimbawa. Kasi kung palagi na lang tayong tinuturuan at paulit-ulit na hindi natin natututunan, then we are not learning. We are not maturing. Ayan po ang sabi dito. Hindi pa rin tayo lumalago. Huwag tayong tumulad sa sanggol na nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Dapat bilang mga matured Christians ay may kakayahan na tayong maunawa ang mabuti ang gospel, maipahayag ang gospel, at makapamuhay sa paraang consistent sa gospel na pinaniniwalaan natin. Amen po? Maaari kasi nakikita tayo sa church, umaattend sa mga gatherings, pero po sa paraan ng pamumuhay natin ay wala pa rin tayong pinagkakaiba sa mga hindi Kristiyano. At pangalawa yung growth factors. Right practice, yung tamang pagsasanay. May pagsasanay din pa pala para lumago. Sabi po sa Hebreo 5:14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti at masama. Ito naman po ay para sa mga matured Christians. Kung sa sanggol ay nabubuhay sila sa gatas,
Solid food naman po para sa mga matured Christians ang nararapat sa kanila. Sila na po yung meron na silang powers of discernment na tumutukoy sa kapasidad na maunawaan at makita ang pagkakaiba ng mabuti at masama at makapagdesisyon kung ano ang tama. Yung ma-identify nila kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi kalooban ng Diyos. Paano tataglay na isang Kristiyano ang mga kapangyarihan yun sa pag-unawa? Kailangan pong regular na pag-aralan ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung ano ang dapat paniwalaan, kung ano ang dapat sundin. Dapat po ay may pagsasanay. Sa ngayon, ang lahat ng disiplina ay, di ba masakit? Tila masakit sa halip na kaaya-aya. Ngunit sa katagalan, ito po ay nagbubunga na ng katwiran sa mga nasanay na ito. Ang ganitong training ang nangyayari, hindi pa minsan lang po. Hindi kung sanasamud lang tayo, hindi kung gusto lang nating gawin. Kundi ito ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na exercise, training. Tulad nga po ng ginagawa natin, di ba? Tulad ginagawa natin ng pag-aaral tuwing araw ng linggo, gaya ngayon, at sa worship service. Paulit-ulit tayong kumakanta. Paulit-ulit tayong nagdadasal. Paulit-ulit tayong nagbabasa ng Biblia. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos na ipinapangaral ng paulit-ulit. Ginugunita natin ang breaking of the bread ng paulit-ulit. Di po ba? Kaya po ang pagiging Kristiyano ay tulad ng pagpunta sa gym ng regular. Di po ba? Anong purpose ng pagpunta sa gym? Para gumanda ang build ng ating katawan. Para magkaroon ng abs ang mga kalalakihan. Di po ba? Yan purpose. Pero kailangan para magka-abs ka, dapat halos araw-araw nasa gym ka, nag-gym ka. May practice, ibig sabihin, nagsasanay ka. Kaya po dapat ay lumalago tayo sa pamamagitan ng walang sawa na ginagawa kung ano ang inuutos sa atin ng Panginoon. Amen po? At pangatlo, yung growth factors. Sabi po dito, press on. Press on. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Sabi dito, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa may mga sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan, ang tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at yan ang gagawin namin kung luluobin ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa paglago sa ating pananampalataya. Meron pong paanyaya hindi lang sa mga immature Christians, kundi sa buong iglesia na meron tayong kailangang iwanan, sabi po dito. Meron tayong kailangang abutin at mayroon tayong tulong na kailangan para magpatuloy sa paglago. Ano ang kailangang iwanan dito? Ano sinasabi dito sa verse 1? Ang sabi dito, iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Pag sinabing iwan, hindi po ibig sabihin na i-abandona na natin ito o ayawan na. Sa halip po, ito tumutukol sa mga foundational doctrines tulad ng tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan, tungkol sa iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng kamay. Kapag foundational po, ibig sabihin, nailatag na po ang pundasyon. Nailatag na po ang pundasyon. Hindi na maglalatag pa uli ng pundasyon. Di po ba? Hindi na po maglalatag ng pundasyon ng paulit-ulit. Minsanan lang po ang paglalatag ng pundasyon pag tayo gumagawa ng
Pagka gumagawa ng bahay, di po ba? Minsanan lang yan. Nakakita ba na ba tayo ng building na puro pundasyon? Wala po, di po ba? Pagkatapos po kasi ng pundasyon, lalagyan na po ito ng poste. Tapos maglalagay na ng beam o biga. Tapos slab o yung sahig. Tapos dingding. Tuloy-tuloy po ang gawa hanggang matapos ito. Di po ba, Brother Robert? Asan si Brother Robert? Alam po ito ni Brother Robert. Kaya nga po, kailangan naman nating balik-balikan ang pundasyon natin si Kristo. Yung sabing iwan, hindi po inaabandona. Ibig sabihin, kailangan din po nating balik-balikan ang pundasyon natin na si Kristo na tumitingin lagi kay Kristo. Ibig sabihin lang dito, sabihin ng iwanan dito ay para sa mga immature. Para sa mga immature lang po ito at sa atin ding lahat na hangarin na mas matuto pa, mas makilala pa si Kristo kung gusto talaga nating lumago papunta sa Christ-like maturity. Parang ganito lang po yan. Ang elementary subjects ay pang-elementary lang, di po ba? Kapag natutunan na natin ito, pwede ka na sa high school. Tapos, pag natutunan na sa high school, pwede ka na sa college. At pagkatapos, ganun din po. Ganun din po sa arithmetic. Pag sanay ka na sa arithmetic, pwede ka na sa algebra. Di po ba? Pagkatapos nito, calculus, kung gusto mo maging engineer. Pero pag hindi mo po natutunan ang basic, ay babalik ka talaga sa simula para maintindihan mo ito. Kaya nga po mga kapatid, bilang mga Kristiyano ay magpatuloy po tayo sa paglago at huwag hihinto sa pagkatuto at sa pagsasanay. Meron po tayong inaabot. Tulad po sa isang marathon runner, ang layunin ay tapusin ang karera, di po ba? Sa isang estudyante, ang goal ay makatapos sa kolehiyo, college. At ang layunin po nating mga Kristiyano ay maging katulad tayo kay Kristo. Ibig sabihin, dapat may pag-unlad tayo tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Unti-unti, araw-araw. Hindi po ito biglaan. Pero dapat may pagbabago at paglago. Hindi po pwedeng wala. Pero hindi naman natin magagawa ito sa sarili lang natin, di po ba? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang pagtuturo niya, ang pagtutuwid niya, ang pagsasaway niya, at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa puso natin upang hubugin ang ating mga puso na maging katulad ng Panginoong Jesus. Sabi nga po dito, right food, right growth. Wrong food, wrong growth. Our decision and obedience is sharpened by constant practice. We are not to judge the end of our obedience to Christ. That is settled already. Obedience brings life and blessings. Disobedience brings death and a curse to our lives. Growth is a decision we make. We want to grow, we will grow even in the most difficult of circumstances. When we decide to remain as we are, it will not make a difference, whatever the environment, the church, and the preaching is. We grow by obeying the Lord in whatever circumstances we find ourselves in. At may consequences po ang hindi paglago. Ito ang bunga ng resulta. Ito ang bunga o resulta ng hindi paglago. Itong consequence na ito. Sabi nga po dito, the consequence of
the consequence of perpetual infancy is backsliding. Ibig sabihin po ng perpetual infancy, yung pananatiling sanggol sa pananampalataya. Ito po ay nagkokos ng backsliding. We grow in other ways except in those that matter the most. This is the tragedy of non-growth. Ito po ang trahedya ng pagiging hindi malago sa pananampalataya. Sabi po dito sa Hebrews 6:4-8, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit at nakaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila ay tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinig ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang yon at ito ay mapanganib. Ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Kapag sinuway po tayo, tapos ayaw nating makinig, kapag pinagsasabihan tayo kung ano ang dapat gawin, pero ayaw nating sumunod, delikado po yan. Nagbibigay po ng babala ang mga talatang ito kung bakit crucial at hindi optional ang paglagong Kristiyano. Sinasabi dito na delikado kapag hindi tayo lumalago. Delikado po dahil mauuwi ito sa trahedya o malaking kapahamakan. Hindi mapapabuti at kapahamakan ang naghihintay sa sinumang tuluyang tatalikod kay Kristo. Ito po yung babala dito sa verse 4-6. Sapagkat hindi mangyayari ang mga dating kaliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng Diyos at mga naging kabahagi ng banal na Espiritu at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos. At pagkatapos ay tumalikod, ano po ang mangyayari? Ay hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus ang ating Panginoon at inilalanpad pa nga po sa kahihiyan. May mga Kristiyano na po ito. Mga Kristiyano na po ito dahil naliwanagan na sila eh. Natikman na nila ang pagpapala ng Diyos. Nasa kanila na ang banal na Espiritu. Dati silang sumasampalataya kay Kristo at taglay na nila ang kaligtasan. Ngunit posible pa ba na ang tumalikod sila sa pananampalataya at mawala ang kanilang kaligtasan? Posible pa po bang mangyari ito? Opo, posible po ito. Dahil sinasabi nga po sa passage na ito na imposible sa isang gayong Kristiyano na muling manumbalik sa pagsisisi. Kaya nga po hindi po totoo yung once saved, always saved na sinasabi nila, tinuturo nila. Nawawala po ang kaligtasan. Pero naniniwala pa rin po tayo sa sovereign mercy ng Diyos na kung gaano mang pagbagsak sa kasalanan ang sapitin ng isang tao, ay naroroon pa rin po ang awa at pagtanggap ng Diyos sa isang taong nagsisisi. Tatanggapin pa rin po ng Panginoon yan pag sila ay nagsisisi. Makakabalik pa rin po sila sa Panginoon. Kapag tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, welcome na welcome pa rin po tayo sa ating Panginoon. Pero po dito sa passage na ito, nag-i-indicate na ang desisyon ng taong ito ay final na. Final na po.
Reneject na niya ang Diyos. Nagrebelde na siya sa Diyos. Tumigas na ang kanyang puso. Kaya hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at manumbalik sa Diyos. Kahit pakuluan ng ilang pakulo sa pressure cooker yung kanilang puso, matigas pa rin po. Hindi na po lumambot. Kaya dapat po nakikita natin ang kahalagahan ng paglagong Kristiyano na kailangan nating sawayin ang mga hindi lumalago. Pwede po yan, kahit hindi lang po pastor ang sumusuway nito, kahit kapwa kapatiran, kapatid sa kapatid, pwede mong suwayin ang kapatid mo, yung mga hindi lumalago, na kailangang iwanan nila ang kanilang mga immaturity at magpatuloy na sa paglago. At bakit po? Kasi kapahamakan ang sasapitin ng sino man na hindi paglago, ano magiging resulta? Yung pag hindi ka lumago, tatalikod ka kay Kristo. Tatalikod ka sa iyong pananampalataya. At ano magiging consequence? Yun na nga po, yung binasa natin. Wala na pong pagsisising mangyayari. Ibig sabihin, mapapahamak na po tayo. Amen po? So pangatlo po, kailan nga ba tumitigas ang puso ng Kristiyano sa Diyos? Sabi po dito, kapag hindi natin tinitiis ang pagtutuwid ng Ama. Sabi po dito sa Hebrew 12, 1-3, 7-11, sabi po dito, mali. Babasahin ko na po. Sabi po dito sa Hebrew 12, 1-3, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. At sabi nga dito sa 12:7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay ng mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Sabi nga dito, we are hardened when we do not endure. We are hardened when we do not endure the race to the end. Ibig sabihin, pag hindi tayo nakapagtiis hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, yung pinatitigas po tayo. The life of faith is a life of growth. It lasts a lifetime. Our experience with God is not monochromatic and singular. It is varied and colorful and joyfully surprising. It is when we accept God's will and obey Him that we learn to enjoy Him for who He is. It is when we submit to Him as children and allow Him to be a Father to us that we are secured in His will and in His love. Sabi po dito, why do Christians not endure? Bakit po mga Kristiyano hindi nakakapagtiis? Number 1 po, they do not shed off the extra weight and encumbrances. Pag hindi natin tinatanggal ang mga sagabal upang makasunod sa Diyos. Dahil hindi nila matanggal ang mga dating mga gawang makasanlibutan. Hindi nila mapaglabanan ang kanilang mga sarili na nagiging hadlang upang sumunod sila sa Panginoon. Hindi nila iniaalay ang kanilang sarili na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa po, they do not shed off the sin of entangles. Hindi pa rin po nila maalis o maiwanan ang mga kasalanan. Hindi sila makawala sa kasalanan
mayabang pa rin, mahirap magpatawad, sinungaling pa rin, mahilig pa rin manood ng mga porno videos. Ilan lang po ito sa mga hadlang kung bakit hindi makapagtiis ang mga Kristiyano. Dapat po tanggalin na natin ang mga hadlang na ito. Pangatlo po, bakit hindi makapagtiis ang mga Kristiyano? They do not focus on the Lord Jesus. Hindi po sila nakatuon sa ating Panginoong Hesus. Bilang mga Kristiyano ay dapat ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa mga bagay na wala sa atin. Hindi sa mga bagay na kulang sa atin. Hindi sa mga bagay na ninanais-nais natin, kundi sa Panginoon Hesus lamang sapagkat nasa Kanya ang lahat ng kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan at pangangailangan. Nasa Kanya ang lahat ng bagay na kinakailangan natin. At sa lahat ng kakulangan, Siya po ang kapunuan. Magtiwala po tayo sa Kanyang mga pangako. I-focus po natin ang ating sarili sa Kanya, maging mapayapa tayo bagamat dumaranas tayo mga paghihirap, mga pagsubok, mga kasakitan, dahil sa Kanya lang po tayo makakatagpo ng kapahingahan. Kung sa sarili lang tayo nakafocus, marami po tayong makikitang mga kulang. Marami po. Yung mga bagay na wala sa atin, makikita po natin yan. May stress lang po tayo. Kung titingin tayo sa nakapaligid sa atin, maaaring mainggit tayo. Ba't si may kotse? Ba't si maganda bahay? Ba't tayo wala? Isipin natin kung bakit mas blessed sila kaysa sa atin. Di po ba? Maaaring din maliitin na natin ang ating mga sarili. Tandaan po natin na ang ating ini-invest dito sa lupa ay ang buhay na walang hanggan. Mawawala po lahat ang mga material na bagay na ito pagdating ng wakas ng panahon. Kaya nga po, sabi dito, ang makapagtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya focus lang po mga kapatid sa Panginoon. Huwag pang hinaan ng loob dahil may kayang gawin ang Panginoon sa ating buhay. Wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Pang-apat po, bakit hindi makapagtiis ang mga Kristiyano? They do not appreciate the discipline of the loving Father. Hindi po nila pinahalagahan ang pagdidisiplina ng ating Diyos Ama. Ang pagdidisiplina at pagkastigo ng Diyos ay isa pong issue na dapat matutunan ng lahat ng Kristiyano. Ayon po sa Biblia, ang pagdidisiplina ng Panginoon ay karaniwang itinuturing na masakit. Di po ba? Masakit po, hindi kaaya-aya. Yan po ang pagdidisiplina ng Panginoon. At ano po ang layon nito? Ang layon nito ay upang baguhin ang ugali ng isang tao. Ito po ay pagtutuwid at pagdidisiplina ng isang mapagmahal na ama sa kanyang mga anak, sa ating mga mananampalataya. Mahal po tayo ng Diyos bilang isang magulang. Sa makatuwid, ang ating mga kasalanang pag-uugali ay ginagawang kinakailangan para sa Diyos na disiplinahin tayo sa spiritual man, sa mental man, physical na sakit. Nais ng Diyos kung ano ang pinakamabuti sa atin. Dahil dito, tayo ay dinidisiplina niya kung tayo ay magpapatuloy sa kasalanan at magbibigay ng pagtutuwid kung ating lalapastanganin ang kanyang pangalan at susuway sa kanyang mga utos. Ang Diyos po ay tulad ng isang coach o trainer na nagsasanay, nagtuturo, nagwawasto sa kanyang mga manlalaro upang sila ay maging nasa mabuting kalagayan para sa isang laro, para sa isang karera, para manalo. Ganun din po ang pagdidisiplina ng Diyos. Ito pa inihahantilod din na sa pagdidisiplina ng magulang sa anak. Di po ba, dinidisiplina natin ang mga anak natin pag sila ay nagkakamali? Para ano po? Para sila ay mapabuti kahit na ito ay masakit. Wala pong magulang na nais nilang mapahamak ang kanilang mga anak. Amen po? Ganon din po ang Diyos. Wala siyang hinahangad kundi ang tayo ay mapabuti.
Paano dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Ito po ay isang personal na bagay sa bawat individual. Hinahayaan niya ang kahirapan, hinahayaan niya ang sakit, ang problema na dumating sa atin. Hindi po para sirain tayo, kundi para mapakumbaba tayong ibalik sa pamamagitan ng pagsisisi. Ginagawa niya ito para sa ating kapakinabangan. Hinahangad din ng Diyos na baguhin ang ating pag-uugali, ang ating mga kilos, ang ating mga iniisip, ang ating mga motibo. At para tayo kanyang mga anak, ay maging katulad ni Kristo. Dapat nating kusang tanggapin ang kanyang disiplina ng paulit-ulit. Di po ba? Nangyayari ito paulit-ulit. Amen po? So, yan po. Kailan nga ba tumitigas ang puso ng Kristiyano sa Diyos? Kapag ginagawa na natin ang masama. Kapag inaayawan nating lumago sa pananampalataya. Kapag ayaw nating tiisin ang pagtutuwid ng Ama. So, lagom na po tayo. Sabi dito, 40 years. That is how long God was patient with Israel in the wilderness. For 40 years, He was trying to teach them to believe in Him and obey Him, but they did not. To the end, they thought they were still God's people, but in reality, they were not. 40 years po, ganun po katagal nagtiyaga, nagtiis, nagtimpi ang Diyos sa kanila para bumalik at sumampalataya sila sa Diyos. Ngunit, hindi nila ginawa. Naging matigas po ang kanilang puso. So ano nangyari? They all perished, and God raised a new generation that will enter the promised land. The Hebrews, for all these warnings, fell away. If one goes to Israel today, you will not find a trace of this church. There are churches in Israel, but they were established by missionaries from outside. This church itself was long gone, evidence of the neglect that continued and the consequence they reaped. Ibig sabihin, maraming churches sa Israel ngayon, pero wala pong templo. Wala pong templo. Yan po ang inaantay ngayon ng mga Hudyo, yung itayo ang templong ito. Sa ngayon po, ang mga Hudyo ay sumasamba lang po doon sa tinatawag na weeping wall. Weeping wall, doon lang po sila nakaluhod, doon sila umiiyak, doon sila nagdadasal. Dahil wala nga pong templo ang Israel ngayon, yung mga Hudyo. At pag naitayo na nga po ang Israel, ang templong ito sa Israel, dito na po mag-uumpisa yung Antikristo, yung paghihirap. At dito na po natin makita yung malaman na malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus. Napakaiksi lang po nito. 7 years. 7 years yung paghuhukom na ito. Kaya nga po sabi dito, let us keep on believing, keep on growing, and keep on enduring until the end. Manatili po tayong naniniwala, sumasampalataya, lumalago, at nagtitiis hanggang wakas. Maraming salamat po at nawa po ay may naunawaan po tayo sa ating pinag-aralan. Hallelujah.